Noong nanganganak ako sa ospital, lihim na kinuha ng biyenan ko ang susi ng aking kondominium na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong piso at ipinasok ang buong pamilya ng bayaw ko para manirahan doon. Nang buksan nila ang pintuan, namutla silang lahat. Sinasabi ng mga tao na ang buhay at kamatayan ay magkalapit, ngunit para sa akin, ang lamig ng operating room ay wala sa kalahati ng ginaw na naramdaman ko mula sa mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. Sa sandaling iyon na nanghihina na ako sa pagsakit at sumasakal sa bawat hininga para mailabas ang aming sanggol, labas na ang biyenan ko at ang asawa ko maligayang ninakaw ang aking susi. Binuksan ang pintuan ng aking kondominium, nabunga ng aking pawis at luha sa loob ng maraming taon at ipinasilid ang buong pamilya ng kapatid ng asawa ko para manakaw ang lahat. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay pinapanood ko sa bawat segundo sa pamamagitan ng aking lihim na mga kamera. Nakahiga ako sa puting kama ng isang internasyonal na ospital sa Maynila, hawak-hawak ng 2 kamay ko ang malamig na bakal na gilid ng kama. Dumadating ang matinding sakit ng panganganak ng pabago-bago, parang may 1,000 karayom na nagsasabunutan sa aking likod, tapos parang may batong libo-libong kilong na durog sa aking balakang. Pinawisan ako ng walang tigil, kaya naging malagkit ang aking mga kulot na buhok sa aking namumutlang noo. Marinig ko ang monotonong tunog ng heart monitor, ngunit ang naririnig ko sa isip ko ay ang boses ng nurse na naguutos sa akin na huminga ng malalim. Sinikap kong ibuka ang mga mata at tumingin sa pintuan ng delivery room kung saan nakatayo ang aking asawa at biyenan. Umaasa akong makakita ng isang mata na puno ng pag-aalala, ng isang kamay na sumusuporta, o kahit man lang ng presensya ng isang mahal sa buhay sa pinakakritikong oras na ito. Ngunit wala. Sa halip, ang nakita ko sa kabila ng salaming bintana ng delivery room ay isang pagwawalang bahalang talagang malupit. Ang biyenan ko, si Aling Coring, ay nakaupo ng cross-cross sa waiting chair. Nakasuot siya ng madilim na floral na damit, hawak ang malaking touchscreen na cellphone na binili ni Rodel para sa kanya noong nakaraang buwan. Hindi siya tumingin sa loob ng silid kung saan nanganganak ang kanyang manugang nakadikit ang mga mata niya sa screen. Walang humpay na nag-i-scroll ang mga daliri at may inaalo-along mababa ang boses. Ang mukha niya ay puno ng inis. Pigil ko ang sakit. Pinagtutuunan ng pandinig ang boses na pumasok nang mabuksan ng nurse ang pintuan. Malakas ang tinig ni Aling Coring, mabigat na tunog na nagmumula sa probinsya at walang anumang pagsisikap na ibaba sa pampublikong lugar. Naku, nanganganak lang naman, para naman kang hindi nakakita ng ganyan. Bakit pa ninakita rito sa mahal na ospital na ito, sa Kabanatuan, sa Barangay Health Center, nanganganak sila ng normal. Isang araw na panatag dito, katumbas na ng buong kita ng 1 buwan. Si Rodel, ang asawa ko, ay nakatayo nang nakasandal sa dingding, kamay sa bulsa. Ang mukha niya ay nagpapakita ng pagkabagot. Bahagyang kumindat siya at sinabihan ang kanyang ina, "Nay, ibaba naman ang boses. Magalang ang mga tao rito, baka tawanan tayo." Nagsimulang magsalita nang mas masakit ang biyenan ko. Pera na pera niya? Hindi ba pera rin ng asawa niya yon? Inilulugsong ka ng babaeng iyan. Babae nga, sino pa ang lalabas, lalaki o babae? Lalabas na babae, sayang pa ang bayad sa ospital. Muling dumating ang sakit at kinagat ko ng mahigpit ang aking labi hanggang lumabas ang dugo. Tumulo ang mga luha ko, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa matinding hapdi ng kalooban. Ako si Carla Reyes, direktor ng isang kilalang design company sa Maynila. Nagsarili ako mula pa ng bata at ang kondominium ko sa Makati na nagkakahalaga ng higit 10 milyong piso ay regalo ng aking mga magulang sa akin bago kami ikasal. Hindi ko kailanman humingi ng kahit 1 sentimo mula sa pamilya ng asawa ko. Sa katunayan, ako pa ang sumusuporta sa buong pamilya nila sa probinsya. Gayunpaman, sa pinakamahalaga at pinakamapanganib na sandali ng aking buhay, ang natanggap ko lamang ay paninikil at paghamak ng aking biyenan. Lumingon sa akin nang may habag ang nurse, at marahang pinunasan ang aking noo. Bumubulong siya, "Kaya mo iyan, ate.
9 sentimetro na ang dilasyon, malapit ka nang makita ang iyong anak. Huwag pansinin ang nangyayari sa labas, hindi maganda para sa sanggol kung maaapektuhan ang iyong mental. Tumango ako, at dumaloy ang mga luha sa unan. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging malakas. Nanganganak ako para sa sarili ko, para sa banal na pagmamahal ng isang ina, hindi para mapasaya ang isang pamilyang puno ng pagkalkula. Sa labas, patuloy na nag-ireklamo si Aling Coring. Hinawakan niya ang manggas ni Rodel. Hoy, paano ba? Kumuha ka ng susi ng bahay para hawakan ko. Wala na siyang gagawin roon ng matagal. Pangalagaan ko ang bahay para hindi na kailangang mag-hire ng kasambahay. Nagkamot ng ulo si Rodel. Nay, nanganganak pa lang siya. Bakit susi na ang gusto mo? Hintayin muna nating matapos. Tanga ka talaga. Pag nakapanganak na siya at malabo na ang isip, itatapon lang niya ang susi. Mahal na bahay yon, hindi pwedeng walang nagbabantay. Pumunta ka sa nurse at hanapin mo ang bag niya. Malinaw na pumasok sa aking pandinig ang mga salita ni Aling Coring kahit na gitna ako ng malakas na mga kilab ng matris. Isang lamig ang tumakbo sa aking gulugod, mas malamig pa sa sakit ng panganganak. Hindi siya nag-aalala sa anak na malapit ng ipanganak. Ang gusto lang niya ay ang aking susi. Ginawa ko ang aking mga ngipin at hawak-hawak ang kumot ng kama. Alam ko nang hindi lang ito simpleng pag-iingat ng susi, may mas malalim na layunin. Ngunit sa sandaling ito, wala akong magagawa kundi ang makatuon sa panganganak. Nangako ako sa sarili ko na kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang aking mga ari-arian at ang kinabukasan ng aking anak. Dumating muli ang matinding sakit. Binawi nito ang lahat ng aking lakas. Sumigaw ako ng isang sandali. Pagkatapos ay halos nawalan ng malay, inilubog ang aking sarili sa instinto ng isang ina. Pagkaraan ng halos 2 oras na pakikipagtunggali, dumating ang sigaw ng aking anak na ipinanganak, pumutok sa makulimlim na hangin ng delivery room. Nahiga ako roon. Buong katawan ko ay parang walang lakas. Malabong mga mata na nakatutok sa doktor na nililinis ang maliit na mapulang bagong buhay. Naramdaman ko ang kaligayahan na dumating ng dahan-dahan sa puso ko, ngunit hinila naman ako ng antok dahil sa epekto ng epidural. Inilabas ako ng mga nurse sa recovery room. Nagsimulang maburo ang aking mga mata at naging malabo ang mga bagay sa paligid ko. Gayunpaman, gumagana pa rin ang aking pandinig kahit may bahagyang pagbabaluktot sa tunog. Sino ang kasama ni Reyes? Pakuha ng personal belongings niya para dalhin sa recovery room. Maririnig ko ang boses ng isang nurse. Agad na naramdaman ko ang kaguluhan sa tabi ng aking gurney. Ako, biyenan niya ito. Ibigay na ang bag sa akin. Mabilis na sinakay ni Aling Coring ang bag ng designer mula sa kamay ng nurse. Gusto kong magsalita sabihing huwag ibigay sa kanya ngunit matigas ang aking dila, mabigat ang mga talukap ng mata na hindi ko mabuhatan. Sa pagitan ng hilo ko, naramdaman ko pa rin ang ingay ng paghalungkat malapit sa aking tainga. Hindi siya interesado kung buhay o patay ako. Ang unang ginawa niya ay binuksan ang aking bag. Rodel, tumayo ka sa harap niya, harangin mo ang kamera. Ang bulong ni Aling Coring ay puno ng pagmamadali at pagkalkula. Bahagyang pinagbukas ko ang aking mga mata sa pamamagitan ng makitid na puwang ng aking mga talukap. Nakita ko ang malaking anino ni Rodel na nakatayo sa harap ni Aling Coring. Ang likod niya ay nakaharap sa koridor camera ng ospital. Si Aling Coring ay yumuko, itinusok ang kamay sa loob ng aking bag at hinila ang isang bungkos ng mga susi. Iyon ay ang smart key set, may RFID card para sa elevator, isang backup na pangkuha para sa pangunahing pinto, at isang pangkuha para sa master bedroom. Mabilis niyang tinanggal ang mga susi at isinampalok sa bulsa ng kanyang damit. Pagkatapos, kumuha siya ng ibang bungkos ng mga susi na may katulad na hitsura mula sa kanyang pantalon at ibinalik sa aking bag. Ang pagpapalit ay tumagal lang ng ilang segundo, isang perpektong palitan. Kahit sino, nakatatapos lang ng buhay at kamatayan na panganganak ay hindi makakapansin. Bumulong si Rodel, ang boses niya ay nanginginig. Nay, bilisan mo. Makikita ng nurse. Bakit kailangan ng susi ngayon? Tumahimik ka, ibinigay ko na kay Boyong.
Malapit na siyang dumating sa Cubao at pupunta na agad siya sa bahay. Kailangan ng susi para makakapasok. Doon ka lang tumayo at huwag kang magalog. Boyong ang kapatid ni Rodel. Ang pangalang iyon ay tumunog sa aking isip tulad ng babala, kaya tama ang aking hinala. Nagplano sila ng maaga. Sa sandaling nandoon ako sa ospital na nanganganak at hindi makapangontrol, dalhin nila ang buong pamilya ng bayaw ko mula sa probinsya para angkinin ang aking bahay. Ipinagpatuloy ng gurney ang pag-ikot at dinala nila ako patungo sa tahimik na recovery area. Lumayo ang mga yabak ni Aling Coring at ni Rodel. Lumubog ako sa pagtulog, ngunit nanatiling nakasiksik ang aking mga kamao sa walang malay. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. At ako si Carla Reyes ay hindi kailanman matatalo sa loob ng sarili kong tahanan. Nang dalhin ako sa premium recovery room, lumubog na ang araw. Ang mahinang ginto ng Maynila ay kumikilos sa loob ng mga kurtina, lumilikha ng mahabang guhit ng liwanag sa makintab na kahoy na sahig. Tahimik ang silid, may tunog lamang ng air conditioning na dahan-dahang umiikot. Pumasok ang head of obstetrics, hawak sa mga bisig ang isang pink na nakabalot na sanggol. Ngumiti siya ng mapagkawang-gawaan at inilapat ang sanggol sa aking mga bisig. Binabati kita, Ginang. Isang magandang baby girl, 3 kilo, malusog. Tumingin ako sa munting anghel na natutulog sa aking pagitan. Ang mukha ng bata ay kulay rosas, ang maliliit na labi ay nakabukas ng kaunti at kaakit-akit. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit at kalkulasyon sa labas ay tila nawala. Marahang hinalikan ko ang noo ng anak ko, bumubulong, "Handa ka na anak, mahal na mahal kita ng higit sa lahat." Ngunit panandalian lang ang kagalakan, bumukas ang pintuan ng silid at pumasok sina Aling Coring at Rodel. Walang bulaklak, walang regalo, walang masayang ngiti. Sinilip ni Aling Coring ang pink na nakabalot sa aking mga bisig at bumaba ang kanyang mukha tulad ng isang nasisira na inugoy-ugoy ang kanyang dila. "Babae? Iyon lang? Nagsayang pa ng malaking pera, babae pa lumabas." Ang mga salita niya ay tulad ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Hinigpitan ko ang sanggol sa aking dibdib. Itinataas ang paningin at tinitigan siya. "Ano ang sinasabi mo, Nay? Anak ay anak. Anong panahon na ba ito na gusto pang gawing mas mahalaga ang lalaki kaysa babae?" Inungos ni Aling Coring ang labi, hinila ang isang upuan at umupo, itinaas ang binti. "Magaling ka na, sige, pero kailangan ng lalaki sa pamilyang ito para ipagpatuloy ang apelyido. Ang babae ay nagastos lang hanggang sa makarating sa asawa niya, tapos alis na. Ano pa ang maasahan doon?" Tumayo si Rodel sa tabi, at nang mapansin niyang nagiging tensyon ang kapaligiran, nag-imis siya. "Nay, sabi nga nila, ang panganay na babae ay nagdudulot ng yaman." Kahit na nagsalita siya para ipagtanggol ako, hindi niya naitago ang disappointment sa pagtingin sa sanggol. Isang maikling pagtingin lang, pagkatapos ay tumalikod siya. Ang mga kamay niya ay abala sa pag-text. Alam ko kung sino ang kinokontak niya. Malamang nag-uulat siya sa kay Boyong. "Pakinggan mo ako," sabi ni Aling Coring ng malakas. "Alagaan mo ang bata. Matanda na ako, hindi na ako makapagpuyat para sa doble na trabaho. Kung may pera ka, mag-hire ka ng yaya." Pagkatapos noon, tumayo siya at lumabas sa balkonahe. Iniwanan kaming mag-ina. Hindi siya kahit isang beses na hinawakan ang kanyang apo. Tumingin ako kay Rodel, nakatutok pa rin siya sa screen ng cellphone, mabilis na nagtatype. Nagpumilit akong magtanong, "Sino ang kinokontak mo? Nanganak ang asawa mo, hindi ka nagbabantay sa anak, hawak lang ang cellphone buong araw." Nagulat si Rodel. Mabilis na itinago ang cellphone sa dibdib niya, nautal. Wala. Sinabihan ko lang ang mga office mates, ipinaalam ko ang magandang balita. Magpahinga ka na, lalabas lang ako para bumili ng tubig." Nagsinungaling siya nang hindi kinukurap ang mga mata, pero nakalimutan niyang nakikilala ko na ang kanyang pag-uugali ng husto. Tahimik akong tumango. Nagmamadaling tumakbo si Rodel palabas, ang galaw niya ay parang isang magnanakaw. Si Aling Coring, nasa balkonahe pa rin, ay bumubulong sa telepono. Naiwan akong mag-ina,
sa malawak na silid. Yumuko ako at tumingin sa aking anak. Ang mga luha ay nais magbuhos ngunit pinigil ko. Anak ko, ipinanganak ka nang walang maligayang pagtanggap ng lola mo at inabandona ng tatay mo, ngunit huwag kang mag-alala. Ikaw ang buong mundo ko. Hindi ko papayagan na magdulot ng sakit sa iyo ang sinuman, at mababawi ko ang lahat ng nauukol sa atin. Ang lamig na ito ay naging pinakamalakas na motibasyon ko upang isabuhay ang aking plano. Ipapakita ko sa kanila na ang babaeng kanilang hinahamak, ang apong kanilang minamaliit ay libu-libong beses na mas mahalaga kaysa sa kanilang kasakiman at kahangalan. Nang maisara ang pintuan ng silid pagkatapos ni Rodel, patuloy na nagsasalita si Aling Coring sa balkonahe. Ang hangin ay bahagyang nagtatakpaw ng mga salita, ngunit narinig ko ng malinaw ang mga katagang tulad ng susi at bas. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong ayusin ang tibok ng puso ko para humupa ang sakit sa matris. Hindi ito ang panahon para mahina o umiyak, kailangan ko ng lubos na katinuan. Marahang inilapat ko ang sanggol sa duyan sa tabi ng kama at nang matiyak kong natutulog na siya, iniabot ko ang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Ito ang aking pangalawang cellphone na lagi akong nagdadala. Iba sa pangunahing cellphone na nasa bag na hawak ni Aling Coring. Mabilis na lumipas ang mga daliri ko sa screen, bumukas ang isang nakatagong folder na protektado ng fingerprint. Lumabas ang app na Safe Home na may berdeng icon ng bahay. Huminto ang puso ko ng sandali habang naglo-load ang data. Lumabas ang isang grid ng 6 na kamera, sumasaklaw sa bawat sulok ng aking kondominium. Sala, kusina, pasilyo, at pintuan. Lihim kong nai-install ang sistemang ito, 3 buwan na ang nakakaraan nang magsimula akong maghinala sa pagbabago ni Rodel. Ang mga ultra maliliit na kamera ay binanggit ng maingat sa mga smoke detector, sa orasan sa dingding at sa loob ng dekorasyon. Wala sa bahay kahit si Rodel ang nakakaalam ng kanilang pag-iral. Tahimik pa rin ang screen ng bahay, ay walang tao, malinis at elegante. Ang imported leather sofa ay nandoon na walang galaw sa sala. Ang crystal chandelier ay kumikislap ng mahina sa hapon. Lahat ay payapa pa, ngunit alam ko na ang bagyo ay malapit nang dumating. Lumipat ako sa GPS tracking tab. Isang pulang tuldok ang gumagalaw sa mapa. Ang lokasyon ay nagpapakita ng keyset, hindi sa ospital. Gumagalaw ito ng mabilis sa pangunahing daan patungo sa sentro ng lungsod. Umangat ang sulok ng aking labi sa isang malamig na ngiti. Hindi pinananatili ni Aling Coring ang susi sa kanyang bulsa. Ibinigay na niya ito sa iba agad nang naroroon pa ako sa recovery room. At ang ibang iyon, walang iba kundi si Boyong. I-activate ko ang pinakamataas na setting ng pag-record at cloud storage. Lahat ng pagkilos at salita sa aking bahay mula ngayon ay itatala bilang ebidensya para sa korte. Hindi na ako ang dati kong mapagtiis at blang asawa. Ang pagtataksil ni Rodel at ang masasamang balak ng aking biyenan ay pumatay sa naibong babae sa loob ko. Ngayon, habang nakahiga sa hospital bed na may hindi pa gumaaling na tahi, nararamdaman ko ang aking isip na mas malinaw kaysa dati. Hindi natural ang linaw na ito. Binili ito ng mga luha at ng masakit na pagkabigo. Nagbukas ako ng text message at nag-compose ng mensahe para kay Mila, ang aking pinakamatalik na kaibigan at pinakamaasahang katulong. Nakagat na ang isda sa pain. I-prepare na ang plan A. Naipadala ang mensahe at agad nakitang nabasa. Sumagot si Mila ng emoji na nakangiting may bahagyang misteryo. Naging panatag ang aking kalooban. Pinawi ko ang screen at ibinalik ang cellphone sa ilalim ng unan. Agad na nang mabuksan ang pinto ng balkonahe at pumasok si Aling Coring. Ang mukha niya ay mas masaya kaysa dati. Anak, bumaba muna si Nay para magmerienda. Bantayan mo muna ang bata. Sige po, Nay, pumunta na po kayo. Sumagot ako ng mahinahon, ang mga mata ko ay nakayuko para itago ang malamig na titig. Pinalabas ko siya para sumalubong sa pamilya ng ikalawang anak na aasang mag-alay ng aking pawis. Hayaan mo silang maligaya, mas mataas ang umaangat, mas masakit ang bumagsak,
Nahiga akong nakaharap sa kisame, maputing-puti. Sa aking isip ay nagsimulang mag-rewind ang mga eksena mula sa nakaraan mga tanda na humantong sa aking maingat na paghahanda ngayon, walang aksidente. Lahat ay may dahilan. Nagsimula ang lahat sa isang linggo ng hapon, 3 buwan na ang nakakaraan. 5 buwang buntis na ako noon at mabigat na ang tiyan ko. Sinabi ni Rodel na kailangan niyang pumunta sa isang client meeting para pirmahan ang isang bagong kontrata, kaya nag-iisa akong nanatili sa bahay at nag-aayos ng bookshelf sa study room. Si Rodel ay isang lalaki na may marangyang hitsura at palaging kumikilos bilang isang mabuting asawa. Kumpiyansa akong pinagkatiwalaan siya sa pamamahala ng bahagi ng pinansyal ng pamilya, ngunit ng araw na iyon, tinahak ng tadhana ang ibang landas. Habang pinupunasan ko ang lumang tablet na nakalagay na parang lumang basura sa istante, na-curious ako kung gumagana pa ito. Nag-on pa rin pala ito at ang messenger account ni Rodel ay hindi pa nakalog out. Automatiko itong nasync sa kanyang pangunahing cellphone. Nang kumonekta sa wifi, nagsabog-sabog ang mga mensahe. Ang mga mata ko ay tumigil sa isang chat na nakapin sa itaas na may pangalan, Naikoring Mama. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Ang mga mensahe na naroroon ay nagpalalamig sa aking buto. Aling Koring, hiniling mo na ba sa kanya na ilipat ang titulo ng kondo sa pangalan mo? Ikaw ang asawa. Ikaw dapat ang nagmamay-ari, hindi siya. Rodel, Nay, naghahanap pa ako ng tamang salita. Matigas ang ulo niya at maingat naman ang mga magulang niya, hindi madaling galawin. Aling Koring, kailangan mong kumilos habang malakas pa ang posisyon mo. Pag nanganak na siya at mahina, pilitin mo siyang pumirma. May plano na ako. Malawak ang bahay nila, ilipat natin ang pamilya ni Boyong doon. Malaki ang utang ni Boyong, kailangan niya ng lugar na walang bayad. Doon sila sa kondo ng manugang mo, libre naman. Rodel, gusto ko rin na lumipat si Boyong, Nay, pero baka hindi pumayag si Carla. Aling Koring, pumayag man o hindi, pag nandoon na ang mga kasangkapan at ang mga bata, sino pa ang makakapagtaboy sa kanila? Pinakadelikado pa ng asawa mong makipaghiwalay, kaya magsisimulang sumunod siya sa iyo kung tatakutin mo. Bitaw ko ang tablet sa sahig, buong katawan ko ay nanginig. Ang lalamunan ko ay nakulangan ng salita. Kaya pala, lahat ng atensyon ni Rodel, lahat ng mga tanong ng biyenan ko, pantaklob lang ito para makuha ang aking mga ari-arian. Tinitingnan nila ako bilang isang ATM machine, isang pinagkukunan ng kayamanan para pakanin ang buong angkan nila. Mas masakit pa ang naisip ko si Rodel, ang taong kasama ko sa kama, ay nakikiisa sa kanyang ina para sabutahin ang kanyang sariling asawa. Hindi siya nagtatanggol sa akin. Sa halip, nakikiisa siya sa kasakiman ng kanyang ina at kapatid. Umupo akong dumapa sa sahig, nagbigay daan ang mga luha. Gusto kong tawagan agad si Rodel para samahan ng mura para hubalin ang kanyang pagkukunwari. Ngunit pinigil ako ng aking katuwiran, ang isang babaeng laging matagumpay sa negosyo. Kung gagawa ako ng ingay ngayon, maitatago nila ang lahat. Burahin ni Rodel ang mga mensahe at maglalaro si Aling Koring bilang biktima na siniraan ng manugang. Buntis pa ako, hindi maganda para sa kalusugan ang maging sobrang emosyonal. Bukod dito, ang aking mga ari-arian ay kailangang protektahan ng batas, hindi ng mga walang kwentang pag-aaway. Pinunasan ko ang mga luha, tumindig ako, at kinunan ng larawan ang buong conversation bilang ebidensya. Mula ng araw na iyon, patay na ang pag-ibig sa puso ko, naiwan na lamang ang mataas na antas ng pagbabantay. Lihim na nakipag-ugnayan sa isang security company para mag-install ng mga nakatagong kamera. Naglagay ako ng GPS tracker sa sasakyan, sa susi, at sa wallet ni Rodel. Unti-unti kong inilipat ang mga mahahalagang dokumento at ari-arian sa bank vault, iniwan lang ang mga bagay sa ibabaw para makita. Nagpatuloy akong gumanap ng buntis na naive na asawa, masayang nakikipagkuwentuhan kay Rodel, magalang na nakikipag-usap sa biyenan sa telepono, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang matalas na talim na pinatalas ko araw-araw. At ngayon, habang nakahiga sa ospital at namasid ang kanilang mahinang pantaklob, alam ko
na dumating na ang sandali. Inisip nila na sila ang mga mangangaso at ako ang biktima. Ngunit hindi nila alam na ang bitag na ito ay ginawa ko mismo at ako ang hawak ng sanga ng puno. Nahiga akong nakatagilid sa hospital bed, ang manipis na kumot ay kalahating nakakalong sa tiyan ko para takpan ang sugat na masakit pa rin. Sa tabi ko, natutulog ang anak ko, ang parehong hininga ng bata ay ang tanging bagay na nagpapalamig ng aking kalooban. Si Rodel, sa oras na iyon, ay nakaalis na pauwi. Mula ng maaga ng hapon, sinabi niyang kukuha ng ilang personal belongings para sa akin. Ngunit alam kong bumalik siya para salubungin ang pamilya ng kapatid niya. Iniabot ko ang cellphone mula sa ilalim ng unan at binuksan muli ang camera app. Nagliwanag ang screen, nagpapakita ng live footage mula sa sala ng aking condominium. Ang nakita ko ay nagpaalab ng dugo sa aking ulo. Nanginig ang mga kamay ko sa galit. Ang mabibigat na kahoy na pinto ng condominium ay bukas ng malawak. Si Boyong, ang kapatid ni Rodel, ay nagdadala ng 2 malaking sako, ang uri ng sako na ginagamit para sa bigas na ibinitilog ng malakasan sa makintab na hardwood floor na aking pinaglilipatan ng pag-ibig. Kasunod niya ang asawa niyang si Marites at 3 anak. Ang pinakamatanda ay 10 taong gulang. Ang pinakabata ay 3 taong gulang. Sa sandaling pumasok, nagsabog-sabog silang 3 bata na parang mga hayop na nakalaya. Sumisigaw sila at tumilapon ng tuwirang patungo sa imported leather sofa na kayumanggi ang kulay na aking inorder mula sa Italia sa halagang higit sa 100,000 piso. Hindi nila hinubad ang sapatos, may suot silang mga tsinelas na may kasamang putik at dumi at tinahak ang upuan, tumalon ng maligaya. Uy, sobrang lambot. Tumalon tayo lahat. Sigaw ng pinakamatanda. Ang mga paa ay dumadagan sa malambot na leather upuan. Nakita ko ang mga gasgas na nagsisimulang lumitaw sa presyosong balat ng upuan. Iyon ang upuan na aking pagod na pinaghandaan ng 6 na buwan ng trabaho. Ngayon ay winawasak ito ng walang habag. Si Marites ay tumayo sa gitna ng sala. Ang mga mata niya ay paikot-ikot parang radar. Ang bibig niya ay bukas na sa pagtataka, tinitingnan ang plaster ceiling at ang crystal chandelier. Nagkomento siya ng malakas. Naku, Boyong, malaking bahay ito. Sabi ni Rodel, ay maliit daw. Anong maliit? Parang simbahan ito. Si Boyong ay bumuhos ng soda mula sa aking ref. Hindi gumagamit ng baso, uminom ng diretsyo. Tumawa siya. Nandito na tayo ngayon, di ba? Sinabi ni Nay, ang pinakamalaking kwarto ang ating kukuhanin. Nasa ospital si Ate Carla, matagal pa siya bago makabalik. At pag bumalik siya, huli na, wala na siyang magagawa. Binuksan ni Boyong ng buong lakas ang refrigerator. Hinanap niya at inilabas ang mga imported na gatas at prutas na aking binili para sa nutrisyon ko. Ipinamigay niya sa mga bata, bawat isa ay isang Tetra Pak, walang gamit na baso. Inumin niyo, mga anak. Walang kulang dito sa bahay ni Kuya Rodel. Ang pinakabatang anak ni Boyong ay hinagis ang pakete ng gatas ng maladakila, nagsabog ang gatas sa sahig at kumalat sa puting wool rug. Hindi pinagalitan ni Marites, ang bata, tumawa pa siya ng malakas. Hayaan mo, sisimulan nating buhatin ni Rodel ang paghuhugas mamaya. Napagod kami sa biyahe. Lumipat si Marites sa may TV shelf, kinuha ang aking decorative perfume bottle, sinuryahin ito, at pagkatapos ay dahan-dahang binuwisan ang kanyang sarili ng isang matagal na spray. Naramdaman ko ang amoy kahit sa pamamagitan ng screen ng cellphone. Pagkatapos, dinalhin niya ang isang dakot ng latak ng mani at itinambak ito sa ilalim ng glass coffee table. Sa loob ng hindi pa 30 minuto, ang aking elegante at maayos na kondominium ay naging isang maingay, marumi at magulo na lugar. Itinuturing nila itong kanilang bahay. Ang aking mga kasangkapan ay walang may-aring bagay na maaari nilang gamitin at sirain ayon sa kagustuhan nila. Nakita ko si Rodel na lumabas mula sa kwarto. Nakita ang eksena, ngunit wala siyang nagpakitang kahirapan o pagpigil. Sa kabaligtaran, itinuro pa niya, "Tito, tita, maging komportable. Ang kwarto para sa bisita ay nasa loob,
pero sinabi ni Nay na pwede ring gamitin ang study room ni Ate Carla muna. Ilalipat ko na lang ang mga libro niya doon. Iwanan mo na ang mga libro, Kuya Rodel. Itapon na lang sa sulok. Para saan pa ang mga libro? Kailangan pa ba ng mga libro para kumita ng pera? Tumagal si Boyong. Ang boses niya ay puno ng paghamak sa karunungan. Pinawi ko ang screen, hindi ko na kaya pang manood. Pinupukaw ng dibdib ko. Mabilis ang hininga. Galit ako kay Boyong at Marites ng 10 beses kung gaano kagalit sa ibang tao, ngunit galit ako kay Rodel ng 100 beses na higit. Siya ang aking asawa, dapat siyang nagtatanggol sa aming tahanan. Ngunit siya mismo ang nagbukas ng pintuan para sa mga dayuhan at tinahak ang aking pagsisikap. Ipinikit ko ang mga mata, sinubukan kong lunukin ang galit. Sinabi ko sa sarili na kailangan akong maging mahinahon. Ang mga larawang ito ay naitala na. Magiging ebidensyang hindi maitatanggi ang mga ito sa korte sa hinaharap. Hayaan silang maligaya dahil ang presyo na babayaran nila ay magiging napakamahal. Mga 6:00 ng gabi, bumalik si Aling Coring sa ospital, hawak ang isang lumang 3 patong na lunchbox. Pumasok siya sa silid na may mukha na mas masaya kaysa kanina sa hapon. Marahil dahil matagumpay na ang kanyang plano na ilipat ang pamilya ng ikalawang anak niya sa lungsod. Itinapon niya ang lunchbox sa mesa nang may tunog na klang. Pagkatapos ay hinila ang upuan at umupo ng malapit sa akin. Naging matamis ang boses niya hanggang naging nakakagalis. Gising ka na, anak? Nilutuan kita ni Nay ng lugaw, pinakuluan ng matagal. Kumain ka na, para sa sustansya ng bata. Gumising ako, sumuporta ang likod ko sa headboard ng kama. Ayaw kong kumain, ngunit kailangan ko ng lakas para labanan ang lahat at para malaman kung ano pa ang planong gusto nilang subukan. Sumandok si Aling Coring ng lugaw papunta sa mangkok, manipis at mabaho ang lusok. May ilang malaking taba na piraso ng pata, masustansiyang tingnan ngunit nakakasawa. Ngunit patuloy siyang kumakain nang may sigasig at pinipigilan akong kumain ng buo. Habang pinipilit akong lunukin ang bawat subo ng matabang lugaw, nagsimulang magpakausap si Aling Coring. Anak, kausapin kita. Mag-iisa na ang bahay natin. At kakaanak mo pa lang, si Rodel ay abala sa trabaho, kaya naisip ko pwede nang tumira si Boyong at si Marites doon sa inyo ng ilang buwan para may tumutulong. Si Marites, kahit medyo pabaya, tapat naman siya, tutulong siya sa bahay. Ibinagsak ko ang mangkok ng lugaw, pinunasan ang bibig ko at mahinahon na sumagot. Nay, mayroon na kaming dalubhasang kasambahay na regular na pumupunta, sanay na sila sa sistema. At may trabaho pa si Boyong at Marites sa probinsya at may paaralan pa ang mga bata, hindi maganda na biglang lilipat ng ganoon. Iwinagayway ni Aling Coring ang kamay niya. Ang mukha niya ay bahagyang nagbago ng kulay, ngunit pinigil pa rin ang ngiti. Naku, sa probinsya walang kabuhayan. Doon sa Maynila, mas maraming oportunidad. Ang mga bata ay ilipat sa paaralan dito at doon na nga sila naroroon. Dala-dala na ang mga gamit nila. Hindi ka ba magpapahiya sa sarili mo kung patatakbuhin mo ang mga biyenan mo? Sa loob ng aking isip ay natawa ako ng tahimik. Sinubukan niya akong ilagay sa isang sitwasyong tipong nagawa na. Ito, kung ito ang dating Carla, marahil ay bumulong na lang ako at pumayag na lang. Ngunit ang Carla ngayon ay iba na. Ganyan po, Nay. Bisita ng ilang araw, okay po. Ngunit sa matagal na pananatili, hindi po ako papayag. Hindi nagtapos roon si Aling Coring. Nagtago siya ng kaunti pagkatapos lumingon sa pinto para matiyak na walang nakikinig. Pagkatapos ay bumaba ang boses niya, nagliwanag ang mga mata sa kasakiman. Oo, iyon mamaya. Ngayon, isa pang mahalagang bagay. Sinabi ni Rodel na nagbago raw ang batas tungkol sa real property tax at kailangan daw ng titulo ng kondo para mag-update sa BLGF. Baka magkaroon ng multa o mabawi pa ng gobyerno ang property. Doon natigilan siya ng sandali para obserbahan ang aking reaksyon. Nagpatuloy siya, ibigay mo ang titulo ng kondo sa iyong hawak. Dala ni Rodel at ibibigay sa opisina para maayos. Halos hindi ko mapigilan ang tawang bumubukal sa loob ko dahil sa kasinungalingang ito, kundi na masyado bang halata. Nagplano sila ng maayos ng kata,
sinubukan nilang galawin ang takot ko sa mga batas at regulasyon. Ngunit nakalimutan nila na ako ay isang negosyante, mas malalim ang aking pag-unawa sa batas kaysa sa kanila. Walang ganyang bagong regulasyon na kailangan pang ipasa ang titulo sa kamay ng asawa ng palihim. Ang layunin lang nila ay dayain akong ibigay ang titulo para mailipat ni Rodel ang pagmamay-ari nito o ipangako para makapag-utang para sa utang ni Boyong. Nagpanggap akong masakit ang mukha ko, hawak ang tiyan. Naku, sumasakit po ito. Baka naubos na ang pain reliever ko. Nay, ang titulo ko ay ligtas sa bank vault. Ibibigay ko lang ang key sa mga magulang ko para hawakan nila. Confused pa ang ulo ko ngayon, hindi ko maisip ng maayos. Nang marinig ni Aling Coring ang bank vault at magulang mo ang may hawak, namutla agad ang kanyang mukha. Nabigo ang kanyang plano para makuha ang titulo mula mismo sa ospital. Ano? Sa mga magulang mo? Bakit sa mga tao roon ibinibigay ang mga kasulatan ng ating pamilya? Nay, ang mga magulang ko ay hindi tao roon, sila ay pamilya ko. Bakit hindi pamilya? Tinanong ko siya ng diretso. Ang boses ko ay malambot, ngunit ang tingin ay tuwiran. Nagalit si Aling Coring, kinilikig ang apdo, umupo siya ng mabilis at dahan-dahang umalis ng silid. Nahiga ako at lumingon sa dingding. Ang sulok ng labi ko ay bahagyang tumaas. Gustong-gusto mo ang aking ari-arian? Kahit isang sentimo ay hindi ko papayagan na mapunta sa mga mapagsamantalaing kamay na ito. Nang dumilim, nagiging tahimik ang ospital. Umalis si Aling Coring para makasama ang pamilya ng ikalawang anak at iniwan akong mag-isa sa silid. Si Rodel ay hindi rin pumasok, nag-text siya na iniabot niya ang mga pamangkin niya sa fast food para kumain. Hindi ako nalungkot. Sa kabaligtaran, naramdaman ko ang gaan dahil hindi ko na kailangang makita ang mga mukha ng pagkukunwari. Ito ang gintong oras para ihanda ang aking mapagpasyang hakbang. Kinuha ko ang cellphone at hananap sa contacts ang pangalan ni Kuya Ariel, ang direktor ng security company na nag-install ng sistema sa aking bahay. Mayroon kaming matibay na relasyon ng pakikipagtulungan. Halo, Kuya Ariel. Carla ito, humihingi ng paumanhin sa tawag sa ganitong oras. Okay lang, Carla. Kamusta? Nanganak ka na? Binabati kita. May emergency ba? Masigla ang boses ni Kuya Ariel. Oo, Kuya, maayos ang lahat. Nagtatawag ako dahil kailangan ko ng tulong. Gusto kong i-reset ang buong fingerprint lock system ng bahay ko mula sa malayo. Lahat palitan ko ang access. Ay, ganyan? May technical problem ba? Wala pong technical problem, Kuya. May problema sa tauhan. Gusto kong burahin ang fingerprint ng asawa ko at ng lahat ng dati, iset ng pinakamataas na antas ng seguridad. Ilang segundo na, katahimikan sa kabilang dulo. Marahil nagtanong si Kuya Ariel sa sarili kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya nagkomento. Sabi niya ng tiwala, "Sige, naiintindihan ko na. Gagawin ko agad sa server. Gusto mo bang mag-OTP na isang beses lang magagamit at magiging valid sa loob ng 48 oras? At i-activate ko ang burglar alarm kung may susubukang pumasok ng puwersa, automatikong ma-alert ang barangay hall at ang iyong cellphone." Perpekto iyon, Kuya. Ngunit kasalukuyan may tao sa loob ng bahay, di ba? Pag na-reset, mananatili sila sa loob, ngunit pag lumabas sila, hindi na sila makakapasok sa dati. Tama. Naiintindihan ko na mananatili silang nasa loob, ngunit ikaw ang may kontrol. Malinaw na. 5 minuto lang, tapos na. Ingatan mo ang kalusugan, ha, babae. Nang putulin ang tawag, huminga akong lusaw. Tapos na ang unang hakbang. Bagamat inangkin nila ang aking bahay, ang virtual key ay nasa kamay ko na. Sumunod, nag-video call ako kay Mila, ang aking pinakamatalik na kaibigan, at ang tanging tao na lubos ko pinagkakatiwalaan ngayon. Lumitaw ang mukha ni Mila sa screen, nakasuot ng face mask. "Kamusta na, Ate Laban? Hanggang saan na ang plano?" "Hoy, Mila, magbabago ng schedule. Mas maaga akong uuwi kaysa sa inaasahan. Makipag-ugnayan ka kay attorney. Nelson, sabihin mong ihanda ang divorce papers at reklamo para sa illegal occupation ng property. Kailangan ko ng lahat ng handa sa makalawa ng hapon." Tinanggal ni Mila ang face mask. Naging seryoso ang mukha niya.
Sigurado ka na ba? Pag ginawa ito, walang pabalik-balik na ha. Pipirmahan ba si Rodel? May sapat na ebidensya ako para mapahinto siya sa lahat. Maaasahan mo ako at ipapadala ko sa iyo ang bagong passcode ng pintuan. Sa araw ng aking pag-uwi, pumunta kang maaga at gamitin ang code na iyon para buksan ang pintuan para sa amin ni Attorney Nelson. Huwag kang hahayaang malaman ng iba. Okay, naiintindihan ko na. Ipinangako ko na magiging pinaka-epektibong tagapagligtas. Ingatan mo ang sarili mo. Magpahinga ka't humanda sa labanan. Pinutol ko ang tawag at tumingin sa aking anak na natutulog. Ang labanang ito ay hindi lang para sa pera, para sa karangalan at kinabukasan ng aking anak at aking sarili. Hindi ko papayagang lumaki ang anak ko sa isang kapaligiran ng pagkukunwari kung saan ang kanyang ama at lola ay nauudyukan lamang ng pera at tinutuyot ang pagmamahal ng pamilya. Aalisin ko ang kanser na ito sa aking buhay, gaano man ito masakit. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa dati. Ang unang kilos ko ay hindi ang personal hygiene, kundi ang buksan ang camera app sa cellphone. Kagabi ay natulog akong pabago-bago. Lagi akong nagigising sa bangungot na pinalayas sa aking sariling tahanan. Nagpapakita ang screen ng master bedroom, ang pinakapribadong lugar ng aming mag-asawa. 9:09 na ng umaga, nakasilip na ang araw sa mga kurtina. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Marites, nakabalot lang sa aking tuwalya. Kakapaligo lang niya sa aking personal na banyo, kaswal na pinunasan ang buhok gamit ang aking face towel. Nakaramdam ako ng taas ng pagkasuka. Tumayo si Marites sa harap ng aking dressing table, kinuha ang aking mga lipstick at nag-apply. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin, inikot ang ulo. Talaga namang may pagkakaiba ang mahal na produkto. Mas maayos kahit kailan, hindi parang tuyong kahoy ang dating tulad ng mga binibili ko sa palengke. Pagkatapos noon, lumakad siya patungo sa built-in closet. Binukas niya ng malakas ang pintuan, naging maliwanag ang mga mata niya nang makita ang aking koleksyon ng designer na damit. Grabe, Ate Carla, maraming magagandang damit dito na hindi naman niya suotin, sayang. Inilabas niya ang evening gown na berdeng kulay dagat na aking pinagawa para sa year-end gala ng kumpanya. Inangkop niya ito sa kanyang katawan pagkatapos muntuwalya. Sa loob ng damit ay ang kanyang mataba at matabang anyo. Maririnig ko sa aking isip ang tunog ng umaagos na tela habang sinusubukan niyang isara ang zipper sa likod. Humihinga ng mahina, nag-hold ng tiyan, nahila niya ang zipper hanggang kalahati. Hindi pa siya natatapos doon. Binuksan niya ang accessory drawer, inilabas ang white gold na kuwintas na may diamante regalo ng aking ama sa aking kaarawan noong nakaraang taon. Isinuot niya sa leeg, nagpose-pose, at mabilis na kumuha ng selfie, bumubulong sa sarili. Dapat i-upload ito sa Facebook para mahangaan ng mga barkada ko sa probinsya. Reyna na ako ngayon sa Maynila. Pumasok si Boyong mula sa labas, nakita si Marites na nagpupose at tuminawa ng malakas. Oh, mukhang maganda ah. Ngunit tanggalin mo na iyan, baka makita ni Ate Carla at maingay. Inungos ni Marites ang labi, nagpatuloy sa pagkukuha ng selfie. Halakang, wala pa siyang gagawin roon sa ospital. Pag bumalik man siya, sasabihin ko lang na hiniram ko ng sandali. Magkasamang pamilya, sinong mamamataong mag-alala sa damit at kuwintas. Sa bandang huli, sa amin na rin ang bahay na ito at lahat ng nasa loob nito. Sige na, oo. Ngunit sinabi ni Nay dahan-dahan, si Kuya Rodel ay kailangan pa ring makuha ang titulo ng kondo. Bakit kailangan pang mangako? Malupit si Kuya Rodel. Kung ako ang nasa lugar niya, isang banta lang, takot na siya agad. Babae, wala namang dapat itatago sa ari-ari ang ganyan, hindi ba? Sa pakikinig sa mga kasuklam-suklam na salitang ito, ang aking galit ay naging pagmamaliit na. Inaakala nilang tanga at walang alam ang katulad ko. Hindi nila alam na ang bawat kilos at bawat maruming salita ay naitala na. Ang pinasok ni Marites sa pinakabawal sa aking puso, ang pagsalakay sa aking privacy at ang paghipo sa regalo ng aking ama. Inisave ko ang video clip na iyon sa isang espesyal na folder na may pamagat na ebidensya. Ipapaalala ko kay Marites ang kaibahan ng hiniram
at kung ano ang presyo ng kanyang maling paniniwala. Ang damit na iyon at ang kuwintas itinuturing ko na itong donasyon sa kanya kapalit ng kalayaan para sa sarili ko. Nang tanghali ng araw na iyon, nagdesisyon akong isagawa ang susunod na hakbang sa aking plano ang pagbibigay ng babala. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Rodel. Alam kong nagtitipon-tipon sila sa bahay ko para mag-almusal at malamang ay maligayang nagtatamasa ng kanilang maling tagumpay. Matagal na nagring-rinig ang telepono bago pumick up si Rodel. Maririnig ko ang maingay na kain at sigaw ng mga bata, ngunit bigla itong huminto. Malamang lumabas na siya sa balkonahe o pumasok sa kwarto. Oo, mahal, nakakain ka na ba? Magpupunta ako mamaya. Mahinahon ang boses niya, ngunit narinig ko ang pagkabalisa sa kanyang hininga. Kumain na ako. Ikaw, nasaan ka? Bakit maingay roon? Nandito sa opisina lang inaya ng mga office mates na kumain sa labas. Mainggit talaga. Magpahinga ka na lang. Lalabas din ako mamaya para bumili ng tubig. Nagsinungaling siya nang hindi kumikindap ng mata. Ngunit nakalimutan niyang kilala ko na nanghusto ang kanyang ugali. Ganyan ba? Tumawag ako kasi sinabi ng doktor. Bahagya akong huminto para bigyan ng dramatikong epekto. Maganda ang paghilom ng sugat. Okay na ang kalusugan ko. Kaya pinapayagan na akong umuwi ng maaga bukas ng umaga malamang. Matagal na katahimikan sa kabilang dulo bago sumigaw si Rodel. Bakit maaga? Isang araw lang naman mula ng mangupit. Manatili ka pa ng ilang araw para maging maayos ang kalusugan mo. Hindi pa naman maginhawa ngayon sa bahay. Bakit hindi maginhawa? Bahay natin yon, hindi naman ito boarding house. Pagod na ako dito sa ospital. Gusto ko nang uwiin ang baby para mas komportable siya. Mahal na rin ang bawat araw dito. Ngunit hindi pa naman nailinis ang bahay. Maraming alikabok. Maaapektuhan ang sanggol. Okay lang, pag-uwi ko ay magpapasundo na lang ako ng magtatahi para linisin. Kuya Rodel, ihanda ka na lang. Bukas ng 9:00 pakisalubong kami ni baby. Kung abala ka magtawag na lang ako ng taxi para hindi kita guluhin. Huwag! Susunduin kita. Halos sumigaw si Rodel. Huwag kang gumalaw. Aayusin ko ang schedule ko, tatawagan kita agad. Pinutol ni Rodel ang tawag ng mabilis. Inisip ko ang eksena ng kaguluhan sa kabilang dulo ngayon. Tiyak na tatakbo si Rodel para balitaan si Aling Coring at si Boyong na Marites. Binuksan ko ang camera app muli, tama ang aking hula. Ang maligayang tanghalian ay napalitan ng matinding kaguluhan. Tumakbo si Rodel patungo sa silid. Puti ang mukha. Nay. Problema, si Carla uuwi bukas. Halos mailuwa ni Aling Coring ang kanyang pinagid na manok. Ibinaba niya ang chopsticks. Namangha ang mga mata. Ano? Sabi niya ay matagal pa siya. Bakit biglaan? Pinahintulutan ng doktor. Sinabi niyang mahal ang ospital kaya gusto nang umuwi. Paano ngayon? Ang bahay ay magulo. May mga kagamitan ni Boyong na nakakalat. Lumundag si Marites. Ay nako, hindi pa ako nakaghugas ng damit. Saan ko itatago ang mga ito? Nagkamot si Boyong ng ulo. Ang manugang na ito ay pabigla-bigla talaga. Paano ngayon, Nay? Sabihin ba ni Kuya Rodel na bawal siya bumalik? Hindi pwede. Ang bahay niya iyon gusto niya, uuwi siya. Wala tayong magagawa. Sumigaw si Aling Coring. Pagkatapos ay tumayo at nagutos. Boyong, Marites, ilipat ninyo agad ang lahat ng damit at personal na gamit sa bodega. Ang hindi magkasya dalhin sa nakaraang kapitbahay o mag-rent ng maliit na kwarto ng 2 gabi. Ang mga bata sabihin na bisita lang kayo para bisitahin ang bagong silang na sanggol. Linisin ang buong bahay, punasin ang mga dumi sa sahig. Mabilis, nagsabog-sabog ang buong pamilya tulad ng mga pukyutang nasira ang pugad. Nagmamadali si Marites na pinulot ang mga damit sa sofa, hila-hila ni Boyong ang mabibigat na sako sa sahig. Naghugas ng mesa si Aling Coring habang nagmumura ng tahimik. Pinagmasdan ko ang mahina at pabigla-biglang eksena na ito sa screen ng aking cellphone at tuminawa ng malamig. Inaakalang ang pag-alis ng mga sako ay sapat para itago ang kanilang plano. Hindi nila alam na bukas, nang uwiin ko ang aking sarili,
Hindi ito para mabuhay ng mapayapa kasama sila, kundi para itaboy ang lahat ng ilegal na mananakop sa aking buhay ng tuluyan at magpakailanman. Bukas ay magiging mahaba at mahirap na araw. Hinigpitan ko ang aking anak sa aking mga bisig, bumubulong, "Matulog ka ng maayos anak, bukas uuwi na tayo sa ating bahay." Huminto ang taxi na nagdadala sa amin sa lobby ng condominium. Nagmadali si Rodel palabas para buksan ang pintuan ng kotse, hawak-hawak ang mga bag ng sanggol. Ang mukha niya ay nagsasamang masaya, ngunit ang mga mata niya ay paligid-ligid, hindi matiyak na tumingin sa akin. Ngayon, wala siyang sasakyan, sinabi niya na nasa repair shop ito, ngunit alam kong ginagamit ito ni Boyong para libutin ang lungsod mula ng umaga at nakabalik lang ito sa paradahan ng ilang minuto na ang nakakaraan. Bumaba akong dala ang baby, naramdaman ang mainit na araw ng Maynila, ngunit napakalamig ng aking kalooban. Sumakay kami sa elevator. Binuksan ni Rodel ang pinto ng condominium gamit ang access card, ang paraan kung saan ay nagpapakita na familiar siya sa sistema, bagamat noong nakaraan ay bihira siyang gumawa nito dahil lagi siyang umuuwi ng huli o nasa labas para sa trabaho. Nang mabuksan ang pinto ng condominium, pumalo sa mukha ko ang malamig na hangin mula sa aircon, kasama ang isang halo-halong amoy na hindi maganda. Iyon ay ang amoy ng murang pabango na sinadyang spray para takpan ang amoy ng pagkain, mantika at ang maasim na amoy ng matagal nang hindi nahugas na tarsyal. Kahit sinubukan nilang linisin, natukoy agad ng aking matalas na pandamdam ang kakaibang kalagayan ng aking tahanan. "Ate Carla, nakauwi na." Tumakbo si Marites mula sa kusina. Ang mga kamay ay naghuhugas sa basahan. Nagngumiti siya ng pinilit, ngunit ang ngiti niya ay matigas at gawa-gawa. Sa leeg niya ay wala na ang aking kuwintas. Ngunit mapapansin ko sa pulso niya ang tanda ng bracelet. Malamang nakatanggal niya ito ilang minuto lang bago kami dumating. Tumayo si Boyong mula sa sofa, nagkunwaring magalang. "Ate Carla, nagbalik na. Narinig namin ang balita, buhat ng mga bunga mula sa probinsya para sa iyo." Tinanaw ko ang sala. Nalinis naman ito, ngunit ang mga mahabang galos sa hardwood floor na tanda ng pagkaladkad ng mabibigat na bagay ay malinaw pa rin sa liwanag ng ilaw. Ang sofa ay pinahid na ng maingat, ngunit sa sulok ng upuan ay may naiwang ilang mumu ng biskwit na hindi nakuha. Ang mga potted na halaman na aking pinag-aalagaan ay nalalanta, at ang lupa sa loob ng palayok ay nahukay, malamang ginawa ito ng mga naglarong bata. Hindi pa ako sumagot kay Boyong. Bahagya akong tumango at pagkatapos ay lumingon kay Rodel. Dalhin na si baby sa kwarto. Pagod na ako. Nagmadali si Rodel na buhatin ang baby papasok sa kwarto. Sinundan ko siya ng dahan-dahan, sinadyang dumaan sa tabi ni Marites. Lumayo si Marites ng sandali. Ang mga mata niya ay patago na lumingon sa damit na aking suot. Tumigil ako ng saglit, huminga ng bahagya, at sinabi ng walang direksyon, "Grabe, parang iba ang amoy ng air freshener ngayon, Marites. Hindi maganda para sa sanggol iyon." Nagtaas si Marites, umatubili. Oo, naramdaman kong medyo mabaho kaya nag-spray ako ng konti. Bubuksan ko ng bintana para tumabas. Pumasok ako sa master bedroom. Tila maayos ang hitsura ng kwarto, ngunit pinalitan ang ayos ng mga pabango sa dressing table. Ang kalahati ng aking Tom Ford na pabango ay nagamit na. Binago rin ang bedsheet, ngunit may kakaibang pulsang mantsa ang aking hugpong naunan. Umupo akong sa gilid ng kama, nagmataas ang pagkasuka at lungkot sa loob ko. Ito ang aming pribadong espasyo, kung saan pinalago ko ang aming pag-aasawa at tahanan. Ngayon, nilapastangan ito ng mga estranyo. Hindi lang sila nanakaw ng aking bahay, nilabag nila ang aking dignidad. Pumasok si Aling Coring mula sa banyo, basa pa ang mga kamay. Malakas ang boses niya, "Nakauwi ka na? Linis ang banyo, pinunasan ko pa para sa iyo. Nandito ka na naman. Magpahinga ka na." Tanghali, magluluto si Marites ng masustansyang pagkain para ipagdiwang ang iyong pag-uwi. Pinagmasdan ko siya. Ang mukha niya ay nagkukunwari ang malasakit, ngunit ang totoo, nililinis niya
ang mga bakas ng anak ng kanyang anak na pinalago ang dumi. Salamat, Nay. Ngunit gutom pa rin ako. Magsasabaw na lang siguro ako. Hindi kaya ang masusustansiyang pagkain ngayon. Nagalit si Aling Coring ng bahagya. Nagtipon-tipon ang mga kasangkapan ng may ingay habang lumalabas. Nahiga akong nakaharap sa dingding. Ang sulok ng labi ko ay bahagyang tumaas. Gusto mo ang aking mga ari-arian? Kahit isang sentimo, hindi papayagan na mapunta sa mga mapagsamantalang kamay na ito. Ang hapunan ng gabing iyon ay naganap sa isang kapaligiran na parang may kasamang hangin na hindi makahinga. Kahit sinabi ko nang gusto kong kumain ng hiwalay sa kwarto, pinuwersa ni Aling Coring si Rodel na dalhin ako sa hapagkainan. Sinabi niyang para mas masaya at para magtipon ang pamilya. Pinilit akong maupo sa dulo ng mesa, ang lugar na dapat para sa may-ari ng bahay. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay bisita akong naliligaw. Sa mesa ay puno ng masustansiyang pagkain, pinakuluang manok, adobo, sinigang na baboy, mga pagkaing mataas sa protina. Ang tatlong anak ni Boyong at Marites ay nakaupo sa mga upuan, kumuha ng pagkain gamit ang mga kamay nila, nginuya ng may ingay, ang taba ay dumidikit sa mga sulok ng bibig nila. Ang pinakamatanda ay kumakain ng hita ng manok at nagpunas sa damit niya, pagkatapos ay kumuha ng soft drinks at bumulalas ng likido sa mesa. Nag-alok si Marites, kumuha ng malaking piraso ng taba at inilagay sa aking plato, ngumiti ng pinilit. Kumain ka, ate. Sariwang baboy mula sa probinsya, hindi tulad ng frozen na dito sa Maynila. Kailangan mo ng gatas para sa sanggol. Tumingin ako sa plato na puno ng kanin at taba na kumukulo. Naramdaman ang pagsusuka, marahang itinulak ko ang plato. Salamat, Marites. Ngunit bago pa lang akong nanganak, dinegang ng doktor ang taba, sabaw na gulay na lang ang kukuha ko. Ibinaba ni Aling Coring nang maingay ang mangkok, nilunok ang kanyang subo at nagsimulang mamreklamo gaya ng dati. Naku, mag-ingat ka pa ng marami para manatiling payat at wala kang sustansya para sa gatas ng bata. Ako nang nanganak sa kanilang ama, kumain ng kahit ano, walang nangyari. Ngayon, kababalaghan ba? Ganoon kalala ang mga babae, pinahirapan ng mediko. Nagpatuloy si Rodel sa tahimik na pagkain sa gilid ko. Paminsan-minsang tinitingnan ako ng mapaghinala, ngunit wala ni isang salita para depensahan ako. Sa oras na iyon, humnging si Aling Coring at binago ang tono patungo sa mas seryosong paksa. Habang nandito tayong lahat at kumakain ng magkasama, may sasabihin akong mahalaga. Ang pamilya ni Boyong, mahirap talaga ang sitwasyon sa probinsya, walang kabuhayan, maraming utang. Ang bahay natin ay malaki at maraming kwarto. Sabi ko na sa kanila na pwede silang mamalagi dito ng ilang buwan. Si Marites, kahit medyo hindi pa sanay sa gawaing bahay, matapat naman, makakatulong siya. Tumingin si Boyong, ang boses niya ay nagpapanggap na mahirap. Oo, Ate Carla, mahirap talaga sa probinsya. Plano kong mag-driver ng Grab dito o anumang trabaho. Mananatili kaming mabuti, hindi kami magiging pasanin. Kahit ang bodega lang, okay na para sa amin. Mukhang mapagpakumbaba ang mga salita, ngunit ang saloobin ay ganap na kabaligtaran. Si Boyong ay nagpapagalaw ng mahinahon ng paa, nakatutok sa plato ng manok, habang si Marites ay kaswal na nagtutusok ng ngipin niya nang walang pakialam. Nagsalita si Rodel sa kaunting hiling, ngunit may pinilit na tono. Ineng, pwede ba ang bahay naman natin ay malaki? Pabayaan mo silang mamalagi. Gusto rin ng Nay, kaya suportahan natin iyon, ang pagiging pamilya. Ibinaba ko ang kutsara, itinaas ang paningin at tumingin sa bawat isa sa kanila. Ang aking tingin ay natigil kay Rodel, ang asawa kong duwag at taksil. Ginamit niya ang salitang pamilya. Para pilitin ako, ginamit ang katungkulan ng pagiging anak bilang tali para tanggapin ko ang kawalang katuwiran. Huminga akong malalim, nagsalita ng malinaw. Hindi ito simpleng pag-aadaptar ng karagdagang tao. Mayroon itong regulasyon ang kondominium tungkol sa bilang ng naninirahan, bukod pa sa kailangan ng bagong silang ang tahimik na kapaligiran. Bisita ng ilang araw okay, ngunit para sa matagalang pananatili, hindi ko maaprubahan. Namula sa galit si Aling Coring, dinakdak niya ang mesa at sumigaw ng malakas. Ano ang hindi mapayag? Ang bahay ng asawa mo ay bahay ko rin, bahay ng kapatid niya. Manugang ka,
Gusto mo bang itaboy ang mga pamilya ng asawa mo? Nay, nagsasalita ako sa katuwiran, hindi sa kawalang malasakit. Kung gusto ni Boyong na magsimula, handa kaming mag-ambag ng puhunan, ngunit ang magsabay-sabay na tirahan ay hindi ko kaya. Naputol ang hininga ni Aling Coring sa galit. Ang mga daliri niya ay nakatutok sa aking mukha. Ang hapunan ay naging isang maingay na pagtatalo. Umiyak ang tatlong batang nababahala sa ingay ng mga matatanda. Sumama si Marites sa ina ng asawa niya sa pagtangis at pagsisi. Si Rodel ay nagkamot ng ulo, tumingin sa akin nang may mata ng sisi para bang ako ang nagkasala sa pagkasira ng pamilya. Tumayo akong iniwanan ang lahat ng ingay sa likod ko. Sige po, Nay, magpahinga na ako. Makagagawa kayo ng desisyon ngunit ang aking sinabi ay ganoon pa rin. Pumasok ako sa kwarto at pinid ng pinto. Humahampas ang puso ko nang mabilis hindi sa takot kundi sa puot na umabot na sa sukdulan. Opisyal na nilang inilabas ang kanilang mga card, sinusubukan nilang ilagay ako sa sulok. Sige, kung hindi na tayo magalangan sa isa't isa, huwag ka nang magreklamo pag wala na akong habag. Kinuha ko ang cellphone at nag-text kay Mila. Bukas ng 9:00, nagsisimula na ang plano. Kinabukasan ng umaga, mabigat ang simangot ng lahat sa bahay. Hindi na nagsalita sa akin sina Aling Coring at si Boyong at Marites lumabas at pumasok sila ng nakasimangot, sinadyang gumawa ng malakas na ingay para makita na galit sila sa akin. Si Rodel ay umalis nang maaga, sinabi niyang may maagang trabaho, ngunit totoo ay tumawid sa coffee shop para makaiwas sa gitna ng digmaan ng kanyang ina at asawa. Tumpak ng 9:00 ng umaga. Nakaupo ako sa sala, hawak si baby. Nakasuot na ako ng maayos na damit, ang buhok ay nakatali ng mataas at malinis, magaan na makeup para itago ang pagod. Sa harap ko, nakaupo sina Aling Coring, si Boyong at si Marites na nanonood ng telebisyon na bukas ng pinakamalakas parang hamon sa akin. Lumingon ako sa orasan, dumating na ang oras. Kinuha ko ang cellphone at mabilis na tinawagan si Mila. Ilang segundo ang lumipas at pagkatapos ay dumating ang malakas at paulit-ulit na tunog ng doorbell, pumutok sa mapeke at malakas na kapaligiran ng sala. Sino iyon? Boyong, tingnin mo. Nag-utos si Aling Coring. Tumakbo si Boyong patungo sa pintuan, nagbubulong ng mababa habang lumalakad, malamang delivery o sinusundo ng kuryente. Binuksan ni Boyong ang pinto at hindi siya delivery man ang nakita. Sa harap niya ay 2 pulis na may suot na opisyal na uniforme kasama ang barangay captain, isang lalaking nakasuot na itim ang damit si attorney Nelson, ang aking abogado, at, siyempre, si Mila. Namutla si Boyong, ang mukha niya ay nagbago ng kulay. Mga opisyal po, sinong hinahanap ninyo? Seryosong nagsalita ang isang pulis. Magandang umaga. Natanggap namin ang reklamo na may mga taong naninirahan ng ilegal sa kondominium na ito at may posibleng paglabag sa kapayapaan at kaayusan. Hinihingi naming isagawa ang inspeksyon. Nautal si Boyong, ang mga kamay at paa niya ay nagpapanginig. Ang bahay ito ng kapatid ko. Bisita lang kami. Doon ay tumakbo na si Aling Coring at si Marites papalabas ng sala. Nang makita ang mga pulis, si Aling Coring, kahit may pagkabalisa ng kaunti, ay nagpatuloy pa rin sa kanyang ugali. Anong nangyayari? Mga opisyal, ako ang biyena ng may-ari ng bahay. Pamilya lang ang magkakasama rito. May ginagawa bang krimen? Ngunit ang pulis ay nanatiling matatag, pumasok sa bahay. Manang, sumusunod lang kami sa batas. Hinihiling namin na ipakita ng lahat ang ID at katibayan ng legal na paninirahan sa kondominium na ito. Lumingon si Aling Coring sa akin nang may malinaw na hiling sa mga mata. Gusto niyang lumabas ako para pigilan ang lahat at protektahan ang imahe ng pamilya tulad ng dati. Naniniwala siyang mapipigilan ko ang mga bagay dahil nahihiya sa aking karangalan. Sa tingin niya, siya pa rin ang may pinakamataas na kapangyarihan sa bahay. Humakbang si Attorney Nelson, inayos ang kanyang Amerikana. Ako po ang abogado ni Ginang Carla Reyes, ang tanging legal na may-ari ng kondominium na ito. Ang aking kliyente ay nagreklamo tungkol sa ilegal na paninirahan ng ilang tao na pumasok at nananatili ng walang pahintulot na lumilikha ng abala
at nagbabanta sa kalusugan ng kanyang bagong silang na anak. Ang salita ni Attorney Nelson ay tulad ng isang bomba na pumutok sa sala. Nanganga si Aling Coring, ang mga mata niya ay nagpalaki ng husto habang tinitingnan ako. Si Marites at si Boyong ay nanginginig, ang mga mukha nila ay namutla. Sumigaw si Aling Coring ng biglaan, nagtakbo patungo sa akin. Ano iyon? Tinawag mo ang pulis para iaresto ang biyenan mo? Carla, nababaliw ka na ba? Ako ang ina ni Rodel, lola ng anak mo. Carla, ginagawa mo ito sa akin? Tahimik akong nakaupo sa sofa, hawak ang sanggol na tulog na. Itinataas ko ang aking paningin at tumingin ng direkta sa mga mata ni Aling Coring, ang mga mata na malamig at matatag na hindi pa nakita. Nay, hindi kinikilala ng batas ang kaibahan ng kamag-anak o estranyo. Ang bahay ko, kung hindi pa ito pinapayagan ng sinuman na tumira, ang taong iyon ay nangangalaw ng ilegal. Nagsalita akong malinaw kahapon, ngunit pinili ng lahat na hindi marinig. Sinabi ng pulis sa lahat na tumigil at kinuha ng abogado ang titulo ng ari-arian mula sa akin, mula sa safe na nakalagay sa likod ng isang painting. Sinesertipikahan ng titulo na ang kondominium ay ari-arian lamang ni Carla Reyes, walang pangalan ni Rodel o ng kahit sino pa. Illegal. Ang pera ni Rodel ay namuhunan din sa bahay na ito, hindi pwedeng ari-arian lang ng isang tao. Sigaw ni Aling Coring. Mahinahon, ngunit matatag ang boses ni Attorney Nelson. Manang, ito po ang notarisadong kasunduan bago magkasal. Ang mga magulang ni Ginang Carla ay nagbigay ng kondominium na ito bilang regalo sa kanya. Ito ay personal na ari-arian lamang. Nilagdaan ni Ginoong Rodel ang kasunduan na kinikilala niya na wala siyang kinalaman dito. Wala siyang legal na karapatan dito. Tumigil si Aling Coring ng tuluyan. Ang mukha niya ay nagbago ng kulay mula pula patungong asul. Hindi niya inaasahan na ito ay inihanda namin ng maingat mula pa sa simula. Lumingon siya sa akin. Ang boses niya ay nagbago mula sa pagiging masungit patungo sa pagpapahingi. Carla, anak, huwag mong gawin ito sa amin. Matanda na si Nay. Malayo kaming naglakbay para bisitahin ka. Ikaw ba ay magpapahintulot na itaboy ang pamilya ng asawa mo? Tumingin ako sa kanya, walang pag-alog sa puso ko. Nay, saan ang malasakit nung ninakaw ninyo ang aking susi habang nanganganak ako? Saan ang malasakit nung gustong akuhin ng titulo ng bahay ko? Saan ang malasakit nung ginulo ng pamilya ng kapatid ni Rodel ang aking tahanan? Nang may autoridad na nagsalita ang pulis, hinihiling namin ang lahat ng hindi autorisadong tao na lumabas sa kondominium agad. Kung tutulan, kailangan naming gumamit ng puwersang opisyal. Nagising ang 3 bata dahil sa ingay. Nagsimulang umiyak ng malakas. Umupo si Marites sa sahig. Tinaasan ang mga anak. Ang mukha niya ay namumutla at hindi na nagsasalita. Si Boyong naman ay nakatayo nang nakasandal sa dingding, pawis na pawis. Ang mga mata niya ay naghahanap ng paraan para makatakas. Nang matuklasan ni Boyong na walang paraan para makaalis, hinila niya si Marites. Umalis na tayo, Marites. Walang kwenta na ang pananatili, gustong-gusto nilang maging galit sa atin. Habang nagtitipon ng mga damit si Marites, nakita kong kumuha siya ng aking electric hair dryer at sinusubukang itago sa malaking bag. Nakita ko ito ngunit hindi na nagsalita, itinuturing ko itong bawas-bawas, palitan ng aking kalayaan. Tumayo akong may magkasamang kamay, tumingin sa kanilang lahat habang pumipila ng malungkot sa pasilyo. Ang aking desisyon ngayon ay ang sagot sa lahat ng tinanggap kong kahirapan at pang-aalipin. Ako ang may-ari ng sarili kong buhay at walang karapatang yurakan ito ng sinuman. Makalipas ng 30 minuto, natipon na ang buong pamilya ng Boyong at Marites, ang kanilang mga gamit, ang mga sako ng bigas, ang mga itim na malaking bubble bag na nakaayos sa pasilyo ng kondominium bago sumakay sa elevator. Mukhang nakakaawa at kahiya-hiya, kabaliwang kabaligtaran sa dating mataas na kumpiyansa nila nang pumasok sila rito. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbukas ng pinto, nag-usisa, ang pag-usap at pagtatanong ay nakatuon sa pibahina ni Aling Coring. Sa mahal na kondominium na ito, ang karangalan at reputasyon ay napakahalaga. At ngayon,
ang pamilya ng aking asawa ay nawalan nito. Si Aling Coring, hawak ang isang basket. Ang mukha niya ay nakayuko, hindi natatakasan ang sinumang mata. Nagmumura siya ng bahagya sa ilalim ng hininga habang lumalakad. Manugang na walang hiya. Kalimutan kang magpakain ng pagkain, magkakaroon ka ng kaparusahan. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpapakita lamang ng kanyang kahindik-hindik at kalunos-lunos na kalagayan sa mata ng mga nakapaligid. Nagangat ng baby si Marites sa isang kamay, hila-hila ang nag-iiyak na batang pinakabata sa kabilang kamay. Si Boyong naman ay kargado ng mabibigat na sako. Ang hitsura niya ay nakatungo at walang lakas, dahan-dahang pumasok sa elevator sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng 2 pulis. Nakatayo ako sa pintuan at tumingin sa kanilang likod habang nawawala sila sa likod ng nagsasarang pintuan ng elevator. Tumayo si Mila sa tabi ko at marahang tinapik ang aking balikat. Ginawa mo ng tama, Carla. Kailangan mong maging ganito para mabuhay. Tumango si Attorney Nelson nang may pagpuri. Napangalagaan mo ng maayos ang sitwasyon. Ang unang bahagi ay tapos na, nilabas na ang mga iligal na nanirahan. Ngayon, magpahinga ka na at ang natitira ay aayusin na namin para sa susunod na hakbang. Nang maisara ang pinto ng kondominium at naibalik ang katahimikan ng aming tahanan, naramdaman kong gumagalaw ang mga binti ko. Dumausdos akong umupo sa sofa, huminga ng malalim. Naramdaman ko ang gaan at kasabay nito, isang mapait na panlulumbay. Kaya pala opisyal na gumuho ang pamilyang ito. Ngunit wala akong pagsisisi. Ang pagkawatak-watak na ito ay kailangan para maitayo ang isang bagong buhay na mas maganda para sa amin ng anak ko. Doon mismo ay bumukas ang pinto, nagmadaling pumasok si Rodel. Malamang natawagan siya ng kanyang ina, kaya tumakbo siya pabalik. Nang makita ang walang laman at tahimik na bahay, ang presensya ko na nakaupo ng mahinahon kasama si Mila at si Attorney Nelson. Namutla ang mukha niya. Carla, ano ang ginawa mo? Nasaan si Nay? Nasaan si Boyong? Ibinaba ko ang tasa ng tsaa, itinataas ang paningin patungo sa lalaki na dating minahal ko ng buong puso. Ngayon, sa aking mga mata, siya ay isang duwag at mapagsamantalang tao lamang. Nagpunta na sila sa lugar na nararapat sa kanila. At ngayon, ikaw naman ang susunod. Kailangan nating kausapin ng malinaw. Itinuro ko ang makapal na dokumento na maingat na inihanda ni Attorney Nelson. Sa ibabaw ng mesa iyon ay ang divorce petition at isang makapal na talaan ng mga larawang ebidensya ng pagtataksil ni Rodel. Tumingin si Rodel sa dokumento, pagkatapos ay tumingin sa akin. Umurong siya ng isang hakbang, ang likod niya ay tumambok sa pintuan. Naunawaan niya na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang ngayon na bumabagsak sa kanya at wala nang sinuman kahit ang kanyang ina o kapatid ang makakapagligtas sa kanya. Nakatayo si Rodel nang nakasandal sa makapal na kahoy na pinto, ang mukha niya ay parang nawalan ng kaluluwa. Ang kondominium ay napakatahimik, maririnig lang ang ulan sa labas at ang dahan-dahang huni ng aircon. Sina Mila at Attorney Nelson ay nakaupo sa magkabilang tabi ko, tulad ng 2 bantay na nagbibigay ng matibay na posisyon. Kinuha ko ang tablet sa mesa, binuksan ang screen, at pagkatapos ay ibinalik ko ito sa mesa sa harap ni Rodel nang may malakas na tunog. Ang tunog ng pagalog ay nagpagulat sa kanya. Hawak mo iyan at tignan ng mabuti. Dahan-dahang lumapit si Rodel, kinuha ang tablet ng may nanginginig na mga kamay. Lumipat ang mga mata niya mula sa isa patungong isa pang litrato, isa pang video. Naroon ang mga intimate na litrato niya, kasama ang isang babaeng nagngangalang Arlene sa mga biyahe na pinagkunan ng trabaho bilang dahilan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mga bank statement at accounting vouchers. Lumaki ng husto ang mga mata ni Rodel, naglatag ang pawis sa noo niya kahit malamig ang temperatura ng silid. Paano mo nakuha ang mga ito? Bahagya akong ngumiti, malamig at tiyak ang paningin ko habang tinitingnan ang taong dati kong tinatawag na asawa. Sa tingin mo ba ay papel-papel lang ang hawak ko sa kumpanya? Ako ang pinansyal na direktor. Kinuha mo ng lihim ang 1,000,000 piso, inilipat mo sa personal mong account para sa stock market at para alagaan ang iyong kabit.
Inakala mo bang makukuha mo iyon nang hindi ko malalaman? 3 buwan akong nanahimik hindi dahil tulog ako, kundi dahil hinihintay ko ang sandaling lubos mong ilalabas ang iyong tunay na mukha. Nahulog sa upuan ang tablet mula sa mga kamay ni Rodel. Ang katawan niya ay nagsimulang lumuhod. Alam niya ng mabuti, ang pakikiapid ay maaring magreresulta lamang sa diborsyo, ngunit ang pagnanakaw ng pondo ng kumpanya kung saan hawak ko ang kontrol ay sapat para maikulong siya. Nagsimula siyang maglaro ng bihasa sa paghingi ng tawad. Lumabas si Rodel at lumuhod sa aking mga paa. Ang mga kamay niya ay naghahanap ng aking mga kamay, ngunit itinulak siya ni Mila ng malumanay. Carla, nagkamali na ako. Naisipan ko ang mali. Dahil sa ina ko ang lahat, sinabi niya sa akin na kumuha ng pera para mag-invest, para makabili ng sariling bahay si Boyong, para hindi na sila mangangailangan. Akala ko maganda ang intensyon ko para sa pamilya. Tungkol naman kay Arlene, siya ang lumalapit sa akin, hindi ako humingi. Sa pakikinig sa mga salitang iyon, lalo akong nagkaawa. Kahit sa sandaling ito, itinataguan niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang ina at nagpapalabas ng ibang babae bilang salarin. Ang isang lalaki sa ganyang antas ay walang kakayahang umangat pa. Tigilan mo ang ganyang salita. Sumunod ka sa iyong ina para angkinin ang bahay ng iyong asawa. Kumuha ng pera ng kumpanya para alagaan ang kabit mo habang buntis ang iyong asawa. Pinayagan mong guluhin ng pamilya ng kapatid mo ang aming tahanan, sinira ang aming mga kasangkapan, tinahak ang aming pribadong espasyo. Lalaki ka pa ba? Wala ka ng karapatang tawagin ang iyong sarili na ama ng aming anak. Doon nagsalita si Attorney Nelson ng mahinahon, ngunit may autoridad. Ginoong Rodel, malinaw na ang ebidensya. Mayroon kang 2 pagpipilian. Una, harapin natin ang korte ng may kumpletong ebidensya ng pakikiapid at pag-abuso ng tiwala sa ari-arian. Pangalawa, lagdaan mo ang consent to annulment. Umalis ng walang dalang anumang ari-arian at gumawa ng kasunduan na ibabalik ang 1,000,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Kung pipiliin mo ang pangalawa, hindi na itutuloy ni Ginang Carla ang kriminal na reklamo tungkol sa pera. Tumingin si Rodel sa dokumento, pagkatapos ay tumingin sa akin. Wala na ang paghingi ng tawad sa kanyang mga mata, pinalitan ito ng mapait na kawalan ng pag-asa. Minamasdan niya ang buong kondominium, ang lugar na dating ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan, ang lugar na nag-alay sa kanya ng maginhawang buhay nang hindi siya labis na nagtatrabaho. Sa isang pirma, mawawala ang lahat ng iyon. Ang karapatang bisitahin ang anak? Tanong niya nang nahihiyang inaasahang may sagot. Mayroon kang karapatang bisitahin ang anak ayon sa batas, paliwanag ni Attorney Nelson. Ngunit sa kasalukuyan mong kondisyon pinansyal at ugali, ang direktang pag-aalaga ay mapupunta ng tiyak sa iyong asawa. May obligasyon kang magbigay ng 5,000 piso bawat buwan para sa iyong anak. Bahagyang natawa si Rodel nang may kapaitan. Ang 5,000 piso sa kasalukuyan ay isang malaking problema para sa kanya, malapit nang mawalan ng trabaho at may dalang napakalaking utang. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Itinulak ni Attorney Nelson ang dokumento ng annulment at ang ballpen patungo kay Rodel. Ang puting papel na may itim na malamig na titik ay tahimik na nakahiga sa mesa. Kinuha ni Rodel ang ballpen, ang mga kamay niya ay nanginginig ng husto at halos nahulog ang panulat. Nag-atubili siya. Ang mga mata niya ay naglibot sa buong sala isang huling beses. Ang kondominium na dati niyang ipinagmamalaki ay nagbibigay ngayon ng alaala ng lahat ng nawala niya. Naglagay siya ng pirma patas, ngunit gumagalaw-galaw ang titik, nagpapakita ng ganap na kawalang kakayahan. Nang matapos ang pirma, tumayo si Rodel, natitisod tulad ng isang lasing. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, wala na ang pakiusap sa mga mata niya, pinalitan ito ng lihim na galit. Malupit ka, Carla. Hindi ka magiging masaya sa ganitong paraan. Tumayo akong tumingin ng tuwiran sa lalaking dati kong pinagkatiwalaan ng aking puso. Ang aking kalupit ngayon ay itinuro sa akin ng kasakiman at kataksilan ng inyong pamilya. Umalis ka na. Ang mga personal mong gamit ay nakalagay na sa 2 maleta sa labas ng pintuan.
huwag nang bumalik pa. Yumukod si Rodel at lumakas ang hakbang palabas. Mabilis na sinundan ni Mila at sinarhan ng malakas ang pinto pagkatapos niyang lumabas. Ang tunog ng pangket na bumabagsak sa lugar nito ay tumatagos nang malinaw sa katahimikan ng silid. Isinasara nito ang 3 taon ng mapanghamong kasal. Huminga akong malalim, ang katawan ko ay nalulusaw, inaulan ng pagod. Umupo akong muli sa sofa. Natapos na ang napakasakit na operasyon para alisin ang isang mapanganib na sakit mula sa aking buhay. Kahit masakit, ito ay ang sakit na nagpapagaling. Iniipon ni Attorney Nelson ang mga dokumento ng maingat, inilalagay sa kanyang bag. Ginang Carla, magpahinga na kayo. Bukas ng umaga, isusumiti ko ang mga papeles sa korte. Sa kasalukuyang sitwasyon, malamang sa loob ng 2 linggo ay mayroon ng opisyal na desisyon. Nagpasalamat ako ng taos-puso kina Attorney Nelson at Mila. Tumingin ako sa labas. Nang bintana huminto na ang ulan. Ang mahinang liwanag ng hapon ay nagsisimulang pumutok sa pamamagitan ng madilim na ulap, nagbibigay ng liwanag sa lungsod. Ang langit pagkatapos ng ulan ay laging mas malinaw. Naniniwala akong ganoon din ang magiging buhay namin ng aking anak. 3 buwan pagkatapos kong itaboy ang pamilya ng asawa ko sa aking bahay, paminsan-minsan ay naririnig ko pa rin ang balitan tungkol sa kanila mula sa mga kilala naming tao. Tulad ng sinasabi ng batas ng sansinukob ang naghasik ng hangin ay aanihin ng bagyo, ang buhay nila ay bumagsak sa isang trahedyang walang maawain. Matapos maalis, nag-upa si Rodel ng isang maliit, basa-basa at makulimlim na silid sa labas ng lungsod malapit sa hangganan ng Cavite para matipid. Sumabay sina Aling Coring at ang buong pamilya ni Boyong sa kanya doon. Sa isang silid na wala pang 20 metro kwadrado, 7 silang tao ang nanirahan. Araw-araw, ayon sa narinig ko, puno ng sigawan at mura. Nagsisi si Aling Coring sa lahat ng naganap at sinisisi si Rodel ng walang humpay. Lumitaw ang tunay na mukha ni Marites, isang mataray at masamang asawang hinahamak si Rodel dahil walang kinukuha at pinilit pa itong maglingkod sa kusina. Ang mga manugang at biyenan ay nagtatawaran ng araw-araw kung sino ang gagamit ng banyo, kung kanino ang mas malaking bahagi ng ulam. Ngunit ang pinakamalaking trahedya ay dumating nang hanapin ng mga nagpapautang si Rodel. Lumabas na si Rodel ay hindi lamang kumuha ng 1,000,000 piso mula sa aming kumpanya, bago pa iyon, lihim siyang nag-utang sa mga salbahe ng mahigit 2,000,000 piso para mag-invest sa isang cryptocurrency scam, inaasahang mabilis na yayaman para makabili ng bahay para kay Boyong. Nang bumagsak ang merkado, natunaw ang lahat ng pera, ang interes ay nagpatong-patong at napakalaki na ng utang. Isang araw, natanggap ko ang tawag ng isang malayong kamag-anak sa panig ng dating asawa ko. Nagsalita siya nang may takot sa boses. Carla, kakilig-kilig ang nangyari kahapon sa boarding house nila. Dumating ang mga taong nagpapaningil ng utang, nagwasak sila ng pinto at nagpinta ng pula sa buong pasilyo. Hinawakan si Rodel at pinagsampal ng maraming beses, bali ang isang binti niya, hindi na makilala ang mukha niya sa pamamaga. Si Aling Coring ay lumuhod at umiyak, ngunit walang nahabag. Si Boyong at si Marites ay tumakas ng gabi-gabi pabalik sa probinsya, iniwan ang nakatatanda at kapatid na walang isinaalang-alang. Sa pakikinig ng kwentong ito, wala akong naramdamang kasiyahan ni kalungkutan. Ang aking puso ay parang isang tahimik na lawa. Iyon ang presyong kailangan nilang bayaran sa kanilang walang katapusang kasakiman at kahangalan. Ibinigay ni Rodel ang isang masayang pamilya, isang mapagmahal na asawa, at isang maliwanag na kinabukasan, kapalit ng mga pangarap na alitaptap at ng mapaminsalang serbisyo sa kanyang ina at kapatid. Ginawa ni Rodel ang lahat ng iyon nang walang pag-iisip. Nang malaman kong nasa ospital na si Rodel dahil sa pamamaga at baling buto, tumawag sa akin si Aling Coring. Lumabas ang kanyang numero sa screen ng aking cellphone. Nag-atubili ako ng sandali. Pagkatapos ay sinagot ang tawag. Carla, anak, tulungan mo si Rodel. Malapit nang mamatay siya. Maawa ka anak, nagawa nating lahat.
Mabalaho at nanginginig ang boses ni Aling Coring, puno ng pag-aalala at takot. Sumagot ako ng mahinahon, Aling Coring, hiwalay na kami ni Rodel, wala na kaming relasyon. Ang utang at problema niya ay hindi ko responsibilidad. Ang mas tama pong gawin ay tumawag kayo kay Boyong kapatid niya, dugo niya, para humingi ng tulong. Mas nararapat na gawin iyon. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tawag at nakablock ang numero. Hindi ako malupit, pinoprotektahan ko lang ang aking sarili at ang aking anak mula sa mga komplikasyong hindi na namin dapat kaharapin. Dati, masyadong nakatulong ako sa mga taong hindi nagpapahalaga rito, at ang tulong na ibinibigay sa maling tao ay isang lason na pumapatay sa pasasalamat. Ngayon, kailangang matuto silang tumayo ng mag-isa at harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Lumipas ang panahon ng mabilis, 1 taon na ang nakaraan mula nang gumalaw ang bagyo sa aking buhay. Maynila ay abala at masigla pa rin, ngunit ang buhay namin ng aking anak ay lumipat na sa isang bagong kabanata, mas maliwanag at mas payapa kaysa dati. Ang aking design company, matapos maaalis ang mapanganib na elemento sa pananalapi si Rodel, ay malaki ang pag-unlad. Nakapag-hire ako ng isang dedikadong koponan ng mga profesional at masipag. Sunod-sunod na dumating ang malalaking proyekto at nagdoble ang kita kumpara noong nakaraang taon. Naging isang modelo ng matagumpay na babaeng negosyante ako, nakapanayam ng maraming prestihiyosong magasin. Ngunit ang pinakadakilang kagalakan ko ay hindi ang pera o ang katanyagan, kundi ang aking munting si Jasmine, ang aking bugtong na anak. Ang batang ito ay lumalaki ng kamangha-mangha, mataba, maputi at laging nakangiti. Ang mga matang itim at malaki niya ay kamukhang-kamukha ko. Tuwing umaga na naririnig ko ang boses niya na tumatawag ng Mami. Sa aking pagbabalik mula sa opisina, lahat ng pagod ko ay napapawi. Nakahanap ako ng isang maaasahang yaya mula sa probinsya, matulungin at mapagmahal sa mga bata. Ang malawak na kondominium ay puno na ngayon ng tawanan at amoy ng masarap na pagkain. Muling inayos ko ang buong kondominium, pinalitan ang malungkot na mga kulay ng mas maliwanag at mas mainit na mga tono. Lahat ng tanda ng nakaraang masakit na kabanata ay lubusang nabura. Tuwing katapusan ng linggo, nagdadala ako kay Jasmine sa aking mga magulang para mamasyal o umuuwi sa Laguna para bisitahin ang lola niya. Ang aking mga magulang, nang makitang nilampasan ng kanilang anak ang mga pagsubok at lalo pang naging maganda at matibay, ay napakasaya. Madalas sabihin ng aking ina, nakita mo, anak ang babae ay mabubuhay nang wala ang asawa, basta may pera at may anak. Noong iniwan na ang yun, para kang binata na mukadkad, ngumiti ako at hawak ang kamay ng aking ina. Totoo, nanay, pagkatapos ng ulan, laging sumisikat ang araw. Ang pagbagsak ng aking kasal ay minsan na nagdulot sa akin ng matinding sakit. Akala ko ay hindi na ako makababangon muli. Ngunit doon mismo natuklasan ko ang nakatagong lakas ng aking sarili. Natutunan ko kung paano mahalin ang aking sarili, pahalagahan ang tunay na mga bagay at alisin ang mga nakakalason sa aking buhay. Nagsimula rin akong mag-ingat sa aking sarili ng mas mabuti. Nag-enroll ako sa yoga class, natutunan ang flower arrangement, at paminsan-minsan ay nagbibigay sa sarili ko ng regalo ng foreign travel. Napagtanto ko na kapag natutunan ng isang babae na mahalin ang kanyang sarili, mamahalin siya ng buong mundo. Isang beses, lihim na pumunta si Rodel sa labas ng paaralan ni Jasmine para mapanood ang bata mula sa malayo. Nagkataong nakita ko siya. Mukhang matanda na siya ng husto, may kaunting puting buhok. Ang damit niya ay mukhang pagod na, nakasakay sa lumang motorsiklo. Pinanood niya si Jasmine na inagapay ng guro, ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa at pagsisisi. Ngunit hindi siya lumapit, nanatili lang siya sa malayo, pagkatapos ay tahimik na umalis. Tumingin ako sa likod ng taong iyon, at ang puso ko ay wala ng galit, may bahagyang awa lang para sa isang taong nalilito sa sariling landas. Sa isang cocktail party para sa mga internasyonal na kliyente, nakilala ko si Marcus. Siya ay isang architect na punong taga-disenyo ng isang malaking construction group, isang mapitagan na lalaki
na may mainit na ngiti at malalim na mata na puno ng talino. Ang unang impresyon ko kay Marcus ay ang kanyang kasen-malinong pakiramdam. Nang makita niya akong nagsisikap sa isang wine na nabuhos sa damit ko, marahang iniabot niya sa akin ang kanyang panyo nang hindi niya ako nahiyang ilagay sa atensyon ng lahat. Nagsimula kaming mag-usap mula sa trabaho at nagpalayo sa sariling interes at pananaw sa buhay. Nagulat ako na madali akong natawang kasama ang isang estranyo. Ito ay isang bagay na matagal ko nang nararamdamang nagsasara sa aking sarili. Alam ni Marcus na isa akong single mother at may nakaraang nabigong kasal, ngunit hindi siya nag-atubili ni nag-usisa. Sa halip, binigyan niya ako ng espesyal na paggalang. Sinabi niya, ang isang babaeng nakarating sa kabilang panig ng bagyo at nananatiling nakangiti, ganito siguradong napakaganda ng puso niya at tapang. Ang aming damdamin ay dumating ng natural at dahan-dahan parang hangin. Hindi siya nangako ng malalayong bagay, pinatunayan niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Inalalayan niya ako sa maliliit na bagay tuwing overtime ako sa opisina. Laging may mensahe siya na nagpapaalala sa akin na kumain o may mainit na sopas na ipinadala sa aking tanggapan. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano trato ni Marcus ang munting si Jasmine. Hindi siya sumubok na mapapayag ang bata sa pamamagitan ng mamahaling regalo. Ginugol niya ang oras kasama si Jasmine, magtiyagang nagtatayo ng mga puzzle o nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Si Jasmine, na mula pa sa pagsilang ay kulang sa pagmamahal ng kanyang ama, ay mabilis na kumapit kay Tito Marcus. Sa isang romantikong gabi sa tabi ng ilog Pasig, hawak ni Marcus ang aking kamay, malalim at mainit ang boses niya. Carla, hindi ko mapangako na ibibigay ko sa iyo ang pinakamayamang buhay sa mundo dahil ikaw ay hari na ng sarili mong kaharian. Ngunit ipinangako ko na magiging pinakamatibay na balikat para sa iyo tuwing pagod ka at magiging pinakamabuting ama para kay Jasmine. Hahayaan mo ba akong alagaan kayo ng dalawa? Tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang katapatan at katatagan. Hindi agad sumagot, bahagyang tumango lamang ako at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Dumaan ang mga luha ng kaligayahan sa aking pisngi. Alam kong nahanap ko na ang tunay na tahimik na daungan. Ang aming kasal ay inayos ng magaan at puno ng pagmamahal sa katapusan ng taon pamilya at malapit na mga kaibigan lamang. Sa aking puting wedding gown, hawak ko ang kamay ni Jasmine habang lumalakad papatungo kay Marcus. Ang sinag ng araw ay sumasalamin sa landas na tinahak namin. Tahimik na nagpasalamat ako sa lahat ng nakaraang pagsubok. Dahil sa mga pagkatisod ko, natutunan kong pahalagahan ang kasalukuyang kaligayahan. Dahil sa mga taong naging taksil sa akin, nakilala ko kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin, patas ang buhay. Kapag nagsara ang isang pintuan, tiyak na may magbubukas na isa pang pintuan mas maliwanag at mas maganda. At ako si Carla Reyes. Sa wakas ay nahanap ang tagsibol ng aking buhay. Salamat sa inyong panahon sa pagbabasa ng kwentong ito hanggang sa katapusan.